Martial Peak, Kabanata 3949. Pagbabalik sa kanyang salita, sinabi ko ba iyon? Nilinggan ni Pibuan ang kanyang ulo at naguguluhan na tumingin sa paligid. Hindi, naghiyawan ang karamihan. Tumingin si Pibuan kay Yang Kai, pinag-cross ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at nakangiting sinabi. Nakita mo, lahat sila ay nagsabing hindi, kaya tiyak na wala akong sinabing ganoon. Namula ang mukha ni Yang Kai. Tiningnan niya ito nang hindi makapaniwala. Shopkeeper Pei, seryoso ka ba? Ang taong ito ay talagang naglalaro ng pipi. Si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng ganoong tao. Para sa mabuti o masama, isa siyang 4th grade Heaven Opening Master, at siya rin ang shopkeeper ng isang tindahan. Ang mga taong nagnenegosyo ay palaging tapat. Kakaiba kung makakapagpatakbo siya ng negosyong ganito. Kung hindi siya mawawalan ng pera, susundin ni Yang Kai ang kanyang apelyido. Siya ay talagang isang tanga. Tama si Luo Hai. Ngumiti si Pibuan at hindi sumagot. Salamat. Ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis. Kahit na pinaglaruan siya ng kabilang partido at ang kanyang puso ay napuno ng galit, siya ay nasa teritoryo ng kabilang partido at ang pagkakaiba ng lakas ay napakalaki na si Yang Kai ay talagang walang magawa sa kanya. Lihim siyang nanumpa sa sarili na pupuntahan niya at kalagkarin ang Lady Boss para turuan ng leksyon ang bastos na ito. Sa kanyang likuran, tumingin sa kanya si Pibuan at hinaplos ang tuod sa kanyang baba. Bata, tulungan mo akong lumaban ng isa pang round at tiyak na ibibigay ko sa iyo ang 10 milyon. Hindi tumigil si Yang Kai. Kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong bumawi. Matapos magdusa ng isang beses, hindi na muling babagsak si Yang Kai. Personal kitang babayaran ng 500,000 Heaven Opening Pills. Nagkunwari si Yang Kai na wala siyang narinig. 1 milyon. Nagnganga ang mga ngipin ni Pibuan. Nang makitang lalabas na si Yang Kai sa inner court, agad siyang sumigaw. Sumusumpa ako sa sarili kong selyo ng daw. Isang pa si Yang Kai palabas ng inner court. Pagkarinig nito, nanlamig ang kanyang katawan sa kinatatayuan. Parang may nanglamlam sa kanya. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik. Ngumisi si Pibuan at pinanood si Yang Kai na naglalakad sa gilid at umupo. Umupo din siya at nilapit ang ulo niya. Bata, lumaban ka ng isang round at bibigyan kita agad ng 11 milyong Heaven Opening Pills. Sumumpa ka muna. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang tasa ng tsaa at hindi siya tiningnan. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam. Sabi ni Pibuan. Madaling sumumpa, pero may isa pa akong kondisyon. Kailangan mong manalo. Kapag natalo ka, hindi lang ang Heaven Opening Pill ang matatalo mo, hindi kita bibitawan ng madali. Sinulyapan siya ni Yang Kai at nakita ang nagbabantang kislap sa kanyang mga mata. Tila hindi siya nagbibiro, kaya kumunat ang noo niya at sinabing. Hindi mo aakalaing makakalaban ko ang isang eksperto sa Heaven Opening Realm, di ba? Sinabi ni Pibuan. Huwag kang mag-alala, ang iyong kalaban ay wala sa Sky Opening Realm. Wala pa siya sa kalahating hakbang na Sky Opening Realm. Hindi siya mas mahina kaysa sa iyo. Sumumpa ka muna, tumanggo si Yang Kai. Hanggat ang kanyang kalaban ay wala sa Heaven Opening Realm, hindi kailangang katakutin ni Yang Kai ang anuman, lalo pa itong kalaban na hindi pa niya nakakaharap na wala pa sa kalahating hakbang na Heaven Opening. Napakakumpiyansa, nagulat si Pibuan. Nag-iisip siya ng mga paraan para mapalaban si Yang Kai, ngunit ngayon nang makita ang pagganap ni Yang Kai, medyo kinabahan siya. Kung may tiwala ka sa akin, sumumpa ka muna. Kung hindi, aalis na ako ngayon din. Si Yang Kai ay humigop ng tsaa, inilapag ang tasa, at tumayo. Sumimangot si Pibuan at mukhang nag-aalangan, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang tumayo at same time na nanumpa. Ako, si Pibuan, ay sumusumpa sa sarili kong dawsil, basta. Ano ang pangalan mo? Ang huling pangungusap ay para kay Yang Kai. Noong ipinakilala ni Yang Kai ang kanyang sarili ngayon, malamang na hindi siya nakinig ng mabuti. Muling sinabi ni Yang Kai. Nagpatuloy si Pibuan. Hanggat si Yang Kai ay maaaring manalo ng isa pang laban, bibigyan kita ng 11 milyong Heaven Opening Pill. Kung babalikan ko ang aking mga salita, naway ako, si Pibuan, ay putulin ang aking hinaharap na landas at sirain ang aking daw. Mahinahong sinabi ni Yang Kai mula sa gilid. Ang paglilinang ng aking kalaban. Ipinakita ni Pibuan ang kanyang mga ngipin at muling nanumpa, idinagdag ang kahilingan ni Yang Kai. Saka lang siya umiwas ng tingin. Dapat sapat na iyon. Kung hindi mo pa rin kaya, masyado ka nang lumalayo, bata. Tumanggo si Yang Kai. Tama na. Ang idiot na ito ay sumumpa sa kanyang sariling dawsil, kaya siya ay lubos na mapagkakatiwalaan. Walang nang ahas na magbiro sa kanilang dawsil. Kung talagang babalikan niya ang kanyang mga sinabi, tiyak na mag-iiwan ito ng kapintasan sa kanyang puso.
Sa oras na iyon, maaari niyang putulin ang kanyang hinaharap na landas at sirain ang kanyang daw. Medyo na-curious si Yang Kai. Bakit ba gustong makipag-away ng lalaking ito sa iba? Mayroon bang anumang benepisyo para sa kanya? Kung walang benepisyo, bakit siya magbabayad ng 11 milyong heaven opening pills? Gayunpaman, hindi maintindihan ni Yang Kai ang iniisip ng hanggal na ito. Tinatamad siyang mag-isip tungkol dito. Tumayo siya at sinabing, "Nasaan ang kalaban ko? Tawagan mo siya." Maaga siyang natapos, mas maaga siyang makakaalis. Pilyong tumawa si Peibuan. "Wala ang kalaban mo. Paano ito? Magpahinga ka dito ng isang gabi at muling magkarga ng iyong enerhiya. Bukas, dadalhin kita bukas at gagawa ng isang malaking eksena." Kumunat ang noo ni Yang Kai. Napagtanto niyang tila napakasimple niyang iniisip tungkol sa bagay na ito. Nang marinig ang mga salita ni Peibuan, tila may pupuntahan siya upang gumawa ng isang eksena. Maaaring siya ay nahulog sa isang bitag. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yang Kai. Wala siyang magawa, ang usapin ay naayos na, at ang 11 milyong heaven opening pills ay masyadong mapang-akit. Sa oras na ito, hindi siya maaaring mag-back out. Nagpadala siya ng mensahe kay Luo Haiyi, sinabihan itong bumalik muna at hahanapin niya siya bukas. Pagkatapos, sa patnubay ng mga katulong ng 100 Refinements Hall, pumasok siya sa isang tahimik na silid upang magpahinga. Ang mabuting pakikitungo ng 100 Refinements Hall ay napakamaalalahanin. Pinadalhan nila si Yang Kai ng maraming masustansyang pagkain at kahit ilang bote ng healing spirit pill. Sa isang sulyap, masasabi niya na ang mga ito ay mga top quality goods. Kung kinuha niya ang mga ito at ibinenta, maaari silang makakuha ng maraming pera. Malabo na naramdaman ni Yang Kai na ang labanan bukas ay napakahalaga kay Peibuan. Kung hindi, hindi siya mag-i-invest ng malaki sa kanya. Lumipas ang gabi ng walang salita. Hanggang sa hapon ng ikalawang araw ay itinulak ni Peibuan ang pinto at pumasok. Habang nasa baywang ang mga kamay, parang bakal na tore siyang nakatayo sa pintuan. "Bata, handa ka na ba?" Tumayo si Yang Kai at sinabing, "Tara na, walang dapat ihanda, isang away lang iyon sa hindi niya kilala." Gayunpaman, sa pagpapakita niya ng walang malasakit, mas naging maliwanag ang mga mata ni Peibuan. Ito ay nagpakita na siya ay may kumpiyansa. Ngumisi siya at nag-wave ng kamay. "Sumunod ka sa akin." Pagkatapos lumabas sa pintuan ng 100 Refinements Hall, nakita ni Yang Kai si Luo Haiyi na nakatayo sa hindi kalayuan. Hindi niya maiwasang tumigil at kumaway sa kanya. Sumulyap si Luo Haiyi kay Peibuan na may mahiyain na ekspresyon, higit sa lahat dahil masyadong malakas ang mapang-ipong pakiramdam ng lalaking ito. Masyadong mabangis ang buong pagkatao niya. Karaniwan, kung makakita siya ng ganoong tao, tiyak na iiwasan niya ito, ngunit dahil pinatawag siya ni Yang Kai, maaari lamang siyang lumakad at sumaludo kay Peibuan. Pagbati, "Shopkeeper Pei." Tumingin si Peibuan kay Luo Haiyi at pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai. "Babae ka ba?" Namula ang mukha ni Luo Haiyi. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Masyadong tamad si Yang Kai para bigyan siya ng pansin. Tumingin siya kay Luo Haiyi at sinabing, "Bakit ka nandito? Di ba sabi ko bumalik ka?" Sabi ni Luo Haiyi, "Bumalik ulit ako. Naisip ko na baka may gagawin si Master ngayon." "Wala akong gagawin ngayon." Ngumiti si Yang Kai. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Kung wala kang gagawin, maaari kang sumama sa akin." Lumingon siya kay Peibuan at sinabing, "Okay lang ba na magdala pa ng isang tao?" "Ayos lang. Sumunod ka na lang sa akin." Kumaway ng kamay si Peibuan. May mga kasama rin siyang kasama. Mga tauhan siguro sila ng shop. Kung pag-uusapan, ang 100 Refinements Hall ay isa ring lugar na nagbebenta ng mga artifact. Sa kasamaang palad, ito ay desyerto at ang negosyo ay kakilakilabot. Walang magawa ang mga tauhan ng shop sa shop. Kung hindi, hindi sana mailabas ni Peibuan ang napakaraming tao. Itinagilid ni Yang Kai ang kanyang ulo kay Luo Haiyi, na nagpapahiwatig na dapat siyang sumunod. Nauna silang dalawa habang nakasunod ang grupo sa likod. Ang mga tao sa kalye ay bumigay mula sa malayo, na parang umiiwas sa mga ahas at alakdan. Hindi nakaimik si Yang Kai. Alam niyang hindi sikat si Shopkeeper Pei. Hindi nakakagulat na ang kanyang negosyo ay nasa ganoong. Kung siya ang mayari sa likod ng 100 Refinements Hall, matagal na niyang pinaalis si Peibuan. "Shopkeeper Pei, magsisimula na ang laban. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang dali." Sabi ni Yang Kai. Tumanggaw si Peibuan at sinabing, "Sa katunayan, kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang mga patakaran. Makinig ng mabuti. Sa laban mamaya, hindi ka pinapayagang gumamit ng mga artifact o uminom ng mga table tasks. Maaari ka lamang umasa sa iyong sariling lakas upang matukoy ang mananalo. Ito ay ang pinakapangunahing tuntunin. Hindi magagamit ang mga artifact at pills." Nagtaas ng kilay si Yang Kai.
Kung iyon ang kaso, kung gayon mayroon siyang malaking kalamangan. Talagang hindi, marangal ang ekspresyon ni Peibuan. Huwag kang kabahan at ilabas mo ang iyong lihim na kayamanan. Kung nangyari iyon, kahit na manalo ka, ito ay maituturing na isang pagkatalo. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko sila gagamitin. Wala siyang maraming artifact na magagamit niya ngayon. Yung mga dinala niya galing sa Star Boundary ay hindi nakasabay sa takbo. Ang Mountains and Rivers Bell ay nawasak noong huling pagkakataon. Ang tanging magagamit niya ngayon ay ang Black Dragon Spear, ang Wish Pouch, at ang Shadowless Veil. Nagpatuloy si Peibuan. Sa laban na ito, hindi kasali ang buhay at kamatayan. Sa madaling salita, kung mayroon kang kakayahan, hindi mahalaga kung patayin mo sila. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Pwede kang pumatay sa Star City. Di ba sabi nila bawal dito ang pribadong away? Natawa si Peibuan. Sa lugar lang na yon pwede kang pumatay. Gayunpaman, kung aaminin ng magkabilang panig ang pagkatalo, matatapos ka agad ang laban. Bawal kang makipag-away ulit. Kung hindi, matatalo ka. Lumingon siya kay Yang Kai. Ito ang dalawang patakaran. Naaalala mo ba sila ng malinaw? Naaalala ko sila ng malinaw. Biglang namutla ang mukha ni Luo Hai. Sinabi niya sa gilid, Shopkeeper Pei, ang tinutukoy mo ba ay ang Sherifield? Lumingon si Peibuan at ngumiti sa kanya. Ang kanyang bibig ay puno ng nakakatakot na pangil. Tama, ang Sherifield. Mabilis na hinayla ni Luo Hai ang damit ni Yang Kai at bamulong. Master, ang Sherifield ay mapanganib. Maraming tao ang namamatay araw-araw. Mabuti pang huwag kang pumunta. Tumawa si Peibuan. Huli na, nangako na sa akin ang batang ito. Hindi siya makakapunta. Narinig ni Luo Hai at napuno ng pag-aalala ang mga mata niya. Ngumiti si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo sa akin, anong uri ng lugar ang Sherifield? Malamang na wala siyang makukuha kay Peibuan. Dahil alam ni Luo Hai, maaari rin niyang tanungin siya. Nag-isip sandali si Luo Hai at nagpaliwanag. Sa 36 na paraiso sa langit, mayroong isang lugar na tinatawag na paraiso ng Shire. Ang mga tao sa paraiso ng Shire ay uhaw sa dugo at malupit. Hindi sila dapat pabayaan. Nagtayo sila ng isang Sherifield sa bawat Star City para labanan ng mga tao. Bawal ang buhay at kamatayan. Ang mga mananalo sa laban sa Sherifield ay makakatanggap ng ilang reward. Kung magkasunod silang manalo, dodoblehin ang mga reward hanggang sa maabot nila ang pinakamataas na reward na itinakda nila. Marshall Peak, Kabanata 3950. Azure Arena. Halimbawa, kung manalo ka sa unang laban, makakakuha ka ng 50 Heaven Opening Pills. Kung manalo ka sa pangalawang laban, makakakuha ka ng 100 Heaven Opening Pills. Kung manalo ka sa ikatlong laban, makakakuha ka ng 200 Heaven Opening Pills, at hanggang sa maabot mo ang pinakamataas na limitasyon, tumanggo si Yang Kai. Medyo kawili-wili iyon. Huwag tingnan ang 50 Heaven Opening Pills na napanalunan mo sa unang laban. Kung nanalo ka ng 7 o 8 sunod-sunod na laban, mas malaki ang mga reward na makukuha mo. Kung maaari kang manalo ng 9 o 10 magkasunod na laban, ang mga reward na makukuha mo ay maaaring lumampas sa 10,000. Ang Azure Arena ay nahahati sa 3 antas, langit, lupa, at mortal. Kaugnay nito, mayroong 3 Azure Proclamations. Ang Mortal Proclamation ay para sa mga nasa ibaba ng kalahating hakbang na Heaven Opening, ang Earth Proclamation ay para sa mga nasa half-step Heaven Opening, at ang Heaven Proclamation ay para sa mga nasa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, kahit na anong proklamasyon ito, ang mga maaaring may rank sa Azure Proclamation ay hindi dapat gawing trifle. Makatwiran din ang pagsasaayos na ito. Kung tutusin, para sa isang cultivator, ang kalahating hakbang na Heaven Opening Realm ay isang watershed. Kapag ang isang cultivator ay nag-condense ng 5 iba't ibang lakas sa kanilang katawan, ang kanilang lakas ay tataas ng mabilis. Matapos maabot ang Heaven Opening, magkakaroon ng maging isang qualitative na pagbabago. Kaya, ang Azure Arena ay gumamit ng kalahating hakbang na Heaven Opening bilang hangganan upang hatiin ang Heaven, Earth, at Mortal Proclamations. Dahil sinabi ni Peibuan na ang kanyang kalaban ay wala sa half-step Heaven Opening Realm, kung gayon ang kanyang kalaban sa pagkakataong ito ay dapat na isang master sa Mortal Proclamation. Narinig ko rin na ang layunin ng Azure Arena ay ang pagalitin ang mga alagad ng Azure Heaven. Ang mga tao ng Azure Heaven ay umaasa sa pakikipaglaban at pakikipaglaban bilang kanilang pundasyon. Kung mas matindi ang mga laban na kanilang nararanasan, mas mabilis silang lumalago. Gayunpaman, kahit na ang Azure Heaven ay isa sa 36 na Heavenly Grottos, imposibleng madalas silang magkaroon ng pagkakataon na makipaglaban sa iba. Ang Azure Arena na ito ay nakakatugon sa kanilang mga pangangailangan. Nilinga ni Peibuan ang kanyang ulo at ngumiti.
Ang munting ginang na ito ay may kaunting alam. Tama, ang pagkakaroon ng Azure Arena ay isang lugar para linangin ng mga alagad ng Azure Heaven. Ang bawat isa na papasok sa Azure Arena ay ang pundasyon ng kanilang pagsubok sa pagtunaw. Ngunit, sino ang nagsabi sa kanila na mag-alok ng gayong mapagbigay na mga kondisyon? Kahit na sa Mortal Decree, basta manalo ka ng isang laban maaari kang makakuha ng 50 Heaven Opening Pills. Para naman sa Earth and Heaven rankings, mas marami pang reward. Natural, kasing dami ng ulap sa langit. Habang nag-uusap sila ay nakarating na ang barkada sa entrance ng isang shop. Sa labas, mukhang hindi espesyal ang tindahang ito, kaya lang medyo mas maluwang ang harapan ng shop kaysa sa ibang mga tindahan. Ngunit bago pa man sila makalapit, naamoy na niyang kay ang baho ng dugo. Pagangat ng ulo para tingnan, nakita niya na sa itaas ng shop, may nakalagay na plaque na may nakasulat na Azure Field. Ang tatlong salitang ito ay matingkad na pula, na parang pininturahan ng sariwang dugo. Sa unang sulyap, wala namang espesyal dito, ngunit pagkatapos tingnan ito ng ilang sandali, makikita mo na ang tatlong salitang ito ay talagang tumutulo ng dugo, tumutulo mula sa plaka. Tumaas ang kilay ni Yang Kai. Kumislap ang kanyang mga mata at bumalik ang plaka sa dati nitong estado. Naglaho na ang madugong eksena kanina. Dumating na ang showkeeper pay. Pasok ka na. Isang batang lingkod ang mainit na sumalubong sa kanya sa pasukan. Si Pei Buan ay malinaw na isang regular na customer dito. Kalmadong sagot ni Pei Buan na may kasamang ungol ng pagkilala. Gamit ang kanyang mga kamay sa likod, pinamunuan niya ang grupo ng mga tao. Matapos makapasok sa shop, natuklasan niyang kay na may ganap na kakaibang mundo sa loob. Ang pangunahing bulwagan ay walang katumbas na lawak at maraming tao ang nagkukumpulan dito. Ang ilan ay nasa grupo ng 3 hanggang 5, at ang ilan ay nag-iisa. Sa gitna ng pangunahing bulwagan ay may 3 makakapal na haligi. Sa mga haliging ito, may mga hanay sa hanay ng mga nagniningning na salita. Lumingon si Pei Buan at sinabing, "Maghintay kayong lahat dito sandali. Hahanap ako ng mag-aayos." Pagkatapos niyang magsalita ay inakay niya ang 2 katulong sa tindahan. Pagkaalis niya, naglakad si Luo Hai. Mahina niyang sinabi, "Master, gusto mo ba talagang lumaban? Ang Azure Field ay isang mapanganib na lugar. Kung hindi mo kailangang lumaban, pagkatapos ay pinakamahusay na huwag." Ngumiti si Yang Kai at sinabing, "Ito ay isang bagay na napagdesisyonan na." Nagdilim ang ekspresyon ni Luo Hai. Hinimok niya, "Kung gayon, Master, dapat kang mag-ingat mamaya. Kapag nakikipaglaban sa Azure Field, gagawin mo ang lahat. Hindi mo ito matatrato ng ordinaryong karanasan." "Alam ko." Tumango si Yang Kai. Tumingin siya sa direksyon ng 3 haligi at nagtanong, "Iyan ba ang mga listahan ng langit, lupa, at mortal?" Pagpasok niya ay napansin na niya ang 3 haliging ito. Hindi ito maaaring makatulong. Ang 3 haliging ito ay itinayo ng masyadong kapansin-pansin. Mahirap makaligtaan sila. Bukod dito, ang tuktok ng 3 haliging ito ay inukitan ng mga salitang langit, lupa, at mortal. Sa natural, ito ay malinaw sa isang sulyap. Tumango si Luo Hai at sinabing, "Tama, iyan ang Heaven, Earth, and Mortal lists." Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo upang suriin. Pagkatapos ng isang sulyap, napagtanto niya na ang mga pangalan sa mga listahang ito ay medyo kawili-wili. Karamihan sa kanila ay hindi mukhang mga pangalan, ngunit mas katulad ng mga pangalan ng code o alias. Halimbawa, may mga pangalan tulad ng Black Fox at Thousand Knives. Mayroon ding ilang mga pangalan na mas normal at dapat ay tunay na mga pangalan. Higit pa rito, sa 3 listahang ito, ang mga kulay ng mga pangalan ng mga tao na nireranggo sa itaas at ang mga taong nireranggo sa ibaba ay magkaiba. Ang mga pangalan ng nangungunang 3 ay nakasulat sa dark gold. Ang ika-4 hanggang ika-10 ay nakasulat sa ginto. Ang ika-10 hanggang ika-30 ay nakasulat sa pilak. Ang ika-30 at ibaba ay nakasulat sa puti. Sa bawat listahan, mayroon lamang 100 mga pangalan, hindi hihigit at hindi bababa. Ang mga pangalang ito ay hindi nakaukit sa mga haligi. Sa halip, sila ay iniwan sa kanila gamit ang isang kakaibang pamamaraan. Habang nakatingin siya, biglang lumabo ang isa sa mga pangalan sa Earth lists. Naakit nito ang atensyon ni Yang Kai. Naguguluhang tanong niya, bakit naging kulay abo ang pangalang ito? Bahagyang namutla ang mukha ni Luo Hai. Patay na siya. Nang marinig ito, natigilan si Yang Kai. Ang pangalang ito na naging kulay abo ay orihinal na pilak. Siya ay nasa ika-15 ranggo. Halatang hindi mababa ang lakas niya. Ngayong patay na siya, makikita kung gaano kadelikado ang mga labanan sa Azure Field na ito. Bagaman ang mga gantimpala dito ay bukas palad, kailangan nilang mapanalunan sa buhay ng isang tao. Ang isang normal na cultivator ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Matapos ang ilang saglit na pagkatulala,
Ang pangalan na naging kulay abo ay biglang gumuho at nawala. Inalis ito sa Earth lists. Kasunod nito, ang mga pangalan na orihinal na nireranggo sa ibaba niya ay tumalon ng sunod-sunod. Sa ibaba ng listahan, lumitaw ang isang bagong pangalan, na bumubuo sa bilang na 100. Sa isang sulok ng bulwagan, may isang daanan. Sa oras na ito, may taong naglalakad palabas ng daanan na puno ng dugo at walang buhay na katawan ng isang cultivator sa kanyang likod. Tumulo ang dugo sa sahig, na tumatama sa puso ng mga nanonood. Maraming tao sa bulwagan ang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Alam niyang kay na ang patay na lalaking ito ang dapat nakakaalis lang sa Earth lists. Kung titingnan ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang katawan, kitang-kita na dumaan siya sa isang napakahirap na labanan. Sa likuran niya ay narinig ang ingay ng nagmamadaling yabag. Paglingon niya, nakita niyang kay si Pei Buwan na naglalakad palapit sa kanya. Nang malapit na siya, sinabi niya, "Naayos na ang lahat, pagkatapos ng kalahating oras, pupunta ka sa entablado." Nagkamot ng ulo, sinabi niya, "Ngayon ay may problema." "Anong problema?" tanong ni Yang Kai. "Anong pangalan ang gagamitin mo?" Nang magtanong si Pibuan, itinuro niya ang 3 listahan at sinabing, "Pwede kang gumamit ng alias o tunay mong pangalan kung gusto mo." "Bahala ka." Walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. "Ayos lang ang tunay kong pangalan." Gayunpaman, nandito lang siya para lumaban. Walang nakakahiya dito. Hindi na kailangang maging napakalihim. Bukod dito, maaari siyang gumamit ng anumang pangalan, ngunit walang kabuluhan kung hindi niya mababago ang kanyang hitsura. Tumanggo si Pibuan at naglabas ng communication bid. Malamang na nakikipag-ugnayan siya sa mga tao sa Azurafield. Nang matapos siya, nagtanong si Luo Hai. "Shopkeeper Pei, sino ang kalaban ni Master Yang?" Ngumisi si Pibuan at sumulyap kay Yang Kai. Itinuro niya ang tuktok ng rangkang list ng Young Masters at sinabing, "Yung lalaking nasa ika-4 na pwesto." Agad namutla ang mukha ni Luo Hai. Paano iyon posible? Hindi pa nakipaglaban si Lord Yang sa Azurafield dati. Paano siya magiging kwalipikadong makipaglaban sa taong iyon? Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto niyang may mali sa kanyang mga sinabi. Mabilis niyang ipinaliwanag, "Master, may panuntunan sa Azurafield. Maaari mo lamang hamanin ang mga kalaban na nasa 10 hanay mo. Kapag nanalo ka, mapapalitan mo sila." Ngumisi si Pibuan at sinabing, "Sa isang ordinaryong tao, ang mga patakaran ay natural na mga panuntunan. Para sa akin, ang mga patakaran ay sinadya upang sirain." Bakas sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang gininto ang pangalan sa ika-4 na pwesto sa rangkang list ng Young Masters. Yu Luocha. Sa paghusga sa pangalan, hindi siya isang tao na dapat pagtripan. "Tara na, 1 oras na lang ang natitira. Magpahinga ka ng mabuti at ayusin mo ang kalagayan mo." Tumawag si Pibuan at inakay ang mga tao sa isang sulok ng bulwagan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa isang private room. May dumating na maid para pagsilbihan sila. Napakalaki ng pribadong silid. Nasa tapat mismo ng pribadong silid ang malaking Azurafield. Sa sandaling ito, 2 tao ang walang katapusang nag-aaway. Gayunpaman, kitang-kita na ang isang panig ay dehado at hindi makakatagal ng matagal. Sa palibot ng Azurafield, may mga manunood na nanonood sa labanan. Nagsisigawan sila habang nagpapatuloy ang labanan. Tumayo si Pibuan sa tabi ng bintana habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Tumitig siya at sinabing, "Ang lupain sa Azurafield ay patuloy na nagbabago. Maaari kang magpasya sa iyong kalaban kung aling terrain ang pipiliin. Maaari rin itong baguhin ng random. Mayroon ka bang pagpipilian? Yelo at nyebe, mainit na disyerto, latian, gubat, kahit anong gusto mo." Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ang Azurafield mismo ay isang lihim na kayamanan. Tumanggo si Pibuan. "Oo, ang Azurafield ay isang lihim na kayamanan." Sinabi ni Yang Kai. "Gawin ang gusto mo." Sinulyapan siya ni Pibuan at ngumisi. "Hinahangaan ko ang iyong pagtitiwala. Bata, ipaglaban mo ako ng mabuti. Kung mananalo ka, magiging maayos ang lahat. Pero kapag natalo ka baka mawala ang buhay mo. Hindi ko itatago sa'yo, ang kalaban mo ay isang alagad ng Azure Heaven." Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang Yuluocha na iyon ay mula sa Azure Heaven. "Natatakot ka ba?" Matalim siyang tinitigan ni Pibuan. Umiling si Yang Kai. "Hindi ako natatakot. Nag-aalala lang ako na baka aksidenteng mapatay ko siya." "Huwag kang mag-alala." Itinaas ni Pibuan ang kanyang kamay. Malinaw niyang alam kung ano ang inaalala ni Linming. Kung kaya mo siyang patayin, patayin mo siya. Hindi tulad ng mga tao sa Azure Heaven na hindi pa namatay sa Azurafield. Karaniwan, ang Azure Heaven ay walang pakialam sa ganoong sitwasyon at tiyak na hindi sila gagawa ng paghihiganti sa iyo pagkatapos. Kung hindi,
Sino ang pupunta sa Azure Field para makipaglaro sa kanila? Mabuti yan. Sa Azure Field, wala kang magagawa. Hindi ka dapat maging malambot ang puso. Nagbabala si Pibuan na may marangal na ekspresyon. Tumanggo si Yang Kai. Pumunta siya sa gilid at naupo na naka-cross-legged. Ang taong ito ay nasa ika-4 na ranggo sa Mortal Decree at nagmula rin sa Azure Heaven. Malinaw na hindi siya pushover. Bagamat may tiwala si Yang Kai sa kanyang sarili, isa pa rin itong laban sa buhay o kamatayan. Natural na kailangan niyang nasa pinakamabuting kalagayan para tanggapin ito. Unti-unting lumipas ang oras, nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Si Yang Kai ay nanatiling hindi gumagalaw, ang kanyang puso ay kalmado gaya ng tubig. Martial Peak, Kabanata 3951. Yuluo siya. Sa isang tiyak na sandali, ang ingay sa labas ng pribadong silid ay dahan-daang hamupa. Narinig ang boses ni Pibuan. Humanda ka. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at dahan-daang bumangon. Itinulak ang pinto mula sa labas. Isang lalaki ang tumayo sa pintuan at kinulong ang kanyang mga kamay. Shopkeeper Pei, nandito ako para magdala ng isang tao sa arena. Tumanggo si Pibuan at ikinaway ang kanyang kamay. Sige, inilibot ng lalaki ang buong silid at itinoon ang kanyang mga mata kay Yang Kai. Lumingon siya sa gilid at sumenyas. Pakiusap, Master Yang, mag-ingat ka. Bulong ni Luo Hai sa likod niya. Hindi lumingon si Yang Kai. Kinawayan niya ang kamay at sinundan ang lalaki palabas. Pagkaalis niya, tumingin si Pibuan sa isang waiter sa tabi niya. Napalunok ng laway ang waiter. Shopkeeper, magkano ang gusto mong taya? Kasama na ang lahat, sabi ni Pibuan sa mahinang boses. Namutla ang mukha ng waiter nang marinig iyon. Shopkeeper, mangyaring mag-isip ng 2 beses. Kinailangan mo ng maraming pagsisikap para mahiram ang perang ito. Kapag natalo ka, hindi ka makakasagot sa headquarters. Kung maglakas loob kang magsalita ulit ng kalokohan, puputulan ko ang bibig mo. Sigaw ni Pibuan. Mabilis na tinakpan ng waiter ang bibig. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Huwag magsalita ng kalokohan. Kinalas ng waiter ang kanyang kamay at nag-aalalang sinabi. Lahat sa Yang Kai. Gusto mo bang tumaya kay Yuluocha? Sa sobrang galit ni Pibuan ay sinipa niya ang waiter. Lumingon siya at tinitigan ang Azure Arena sa ibaba na may mabangis na ekspresyon. Bigla siyang umisi at lumingon sa nalilitong si Luo Hai. Sinabi niya, sa hinaharap, kakain ako ng tae at kakain ng karne. Depende ito kung mananalo ang batang ito sa round na ito. Bagamat siya ang shopkeeper ng 100 Refinements Hall, hindi siya magaling sa negosyo. Siya ay nalulong sa pagsusugal. Hindi lang siya kumikita sa star market na ito, marami pa siyang natalo. Nang makitang darating na ang Great Altar upang suriin ang kanyang mga account, kung hindi siya nakahanap ng paraan upang punan ang butas na ito, tiyak na siya ay parurusahan ng Great Altar. Bagamat nanghiram siya ng maraming pera sa panahong ito at naisang lapan niya ang kanyang mga artifact, malaki pa rin ang puwang. Wala na siyang masyadong oras, kaya gusto niyang pumunta sa Azure Arena para kumita ng pera. Azure Arena, kahit na ang nanalo ay maaaring makakuha ng isang tiyak na gantimpala, hindi pa rin ito nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa mga taya sa labas. Kung hindi, bakit pipili si Pibuan ng kandidatong lalaban sa Azure Arena? Dati, nakahanap siya ng magaling. Sa kasamaang palad, siya ay binugbog ni Yang Kai sa pamamagitan lamang ng ilang suntok at sipa. Ito ay nagbigay kay Pibuan ng pagkakataong kumita ng pera. Hanggat maaaring manalo si Yang Kai sa round na ito, hindi lang siya makakabawi sa kanyang depisit, ngunit mababayaran din niya ang kanyang utang. Hindi man siya yumaman, at least hindi na niya kailangang mabuhay sa takot. Gayunpaman, kung siya ay matalo sa round na ito, kung gayon siya ay tunay na mapapaloob sa walang hanggang kapahamakan. Ang sugal na ito ay tumataya sa sarili niyang kinabukasan at kapalaran. Hindi niya sinabi kay Yang Kai dati. Una, wala siyang gustong sabihin. Pangalawa, natatakot siyang baka ma-pressure si Yang Kai. Nang makita ang kanyang masasamang ngiti, hindi maiwasan ni Luo Hai na mamatla, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kabilang panig, sa pangunguna ng lalaki, pumasok si Yang Kai sa isang lagusan. Naglakad siya hanggang sa dulo, kung saan nakaharang sa kanyang daraanan ang isang malaking pinto. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaking nanguna. Ngumiti ang lalaki at sinabing, sandali, tumaas at bumagsak ang mga tagay na parang tubig. Kahit na may malaking pinto sa pagitan nila, ramdam nila ang sigla ng mga manunood sa Azure Arena. Sa likod ng malaking pinto ay dapat ang Azure Arena. May nagpapakilala kay Yuluo siya sa nakakaakit na tono. Bagamat malakas ang mga tagay, malinaw pa rin itong naririnig ni Yang Kai. Sa pagpapakilala ng taong iyon, ang record ng labanan ni Yuluo sa Azure Arena ay 172 panalo, 8 tabla, at 1 pagkatalo.
Ang nasabing record ng labanan ay masasabing lubhang nakakatakot. Isa rin itong pamantayan na tanging ang malalakas lamang ang maaaring magkaroon. Para naman sa mga kalaban ng taong ito, 60% sa kanila ang namatay sa Azure Arena, 30% ang baldado, at 10% lamang ang nakaligtas. Kasunod ng pagpapakilala ng taong iyon sa mahinang boses, lalong lumakas ang mga tagay sa Azure Arena. Pagkatapos, nagbago ang boses at sumigaw. Ang naghahamon ngayon ay isang taong walang pangalan, Yang Kai. Nang bumagsak ang boses, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto na nakaharang sa daanan ni Yang Kai. Lumiwanag ang liwanag, na sinabayan ng nakabibinging tagay, at lumitaw sa kanyang harapan ang Azure Arena. Nagpatuloy ang boses sa arena. Ang mangmang ba ang walang takot o ang mabangis na dragon na tumawid sa ilog? Maghintay tayo at tingnan. Humakbang pababa, bahagyang ngumiti ang lalaking nakatayo sa tabi ni Yang Kai. Salamat sa problema mo. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at naglakad pasulong. Sabi ng boses ng nasa likod niya. Bata, kung hindi ka manalo, pwede kang umamin ng pagkatalo. Hindi magiging masaya ang mawalan ng buhay. Pagpasok sa Azure Arena, lumitaw si Yang Kai sa isang mataas na platform. May isa pang mataas na plataporma 100 talampakan ang layo, at sa mataas na plataporma, isang figure ang tahimik na nakatayo. Malamang, iyon ang kanyang kalaban, si Yuluosha. Tumangala si Yang Kai at nalaman na ang taong ito ay tulad ng iniisip niya, isang babae. Nang makita niya ang pangalang Yuluosha ngayon, mahinang nahulaan ni Yang Kai. Kung tutusin, kung lalaki iyon, hindi niya gagamitin ang ganoong pangalan. Ngayong nakita niya ito, totoo nga. Si Yuluosha ay napakatangkad, may maputi na balat at isang kaakit-akit na figure. Napakasimple rin ng kanyang damit. Ang kanyang masikip na damit ay nakabalangkas sa kanyang katanji tanging kurba, na nagpapakita ng isang pares ng malajade na braso na nakasisilaw sa mga mata. Bagamat tahimik lang siyang nakatayo doon, naramdaman pa rin ni Yang Kai ang isang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanya. Maraming tao ang namatay sa ilalim ng mga kamay ng babaeng ito. Nagkasalubong ang 4 na mata, at bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ang ekspresyon ni Yuluosha ay walang malasakit, at walang pagbabago-bago sa kanyang matubig na mga mata. Sa sandaling ito, nagbago ang nakapaligid na tanawin, at ang mga nakapaligid na stand ay nawala, na hinaranggan ng isang layer ng mga paghihigpit. Pagkatapos, ang lupain ay gamulong at namimilipit, at isang mainit na aura ang pumuno sa hangin. Sa isang sandali, ang buong Azure Arena ay naging isang malawak na disyerto. Tumangala si Yang Kai at nakita ang isang bilog na araw na nakasabit sa kalangitan. Ang nakakapasong araw ay mataas sa langit, at ang buong disyerto ay umuusok na mainit. Nagulat siya. Bagamat narinig niya kay P1 na maaaring magbago ang kalupaan sa Azure Arena, hindi niya inaasahan na pati ang araw ay maaaring magbago. Kung iisipin, ang disyerto na ito ay dapat ang larangan ng digmaan, at dapat itong random na baguhin. Ito ay madaling harapin. Walang laman ang disyerto, at walang mapagtataguan. Maliban sa isang direktang paghaharap, hindi na kailangang mag-isip ng anumang iba pang mga pukana at pandaraya. Isang figure ang kumislap sa gilid ng kanyang mga mata, na sinundan ng malakas na hangin. Natawa si Yang Kai. Kayong mga tao, bakit hindi kayo nag-hello bago umatake? Ganito kahapon sa 100 Refinements Hall, at ganoon din ngayon. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ang Azure Arena ay walang prinsipyo, at ang pamamaraang ito ay hindi maituturing na isang sneak attack. Masasabi lang niyang medyo mabagal ang reaksyon niya. Nang sabihin niya ang unang salita, lumutang pabalik ang figure ni Yang Kai, at nang mahulog ang huling salita, sumuntok na siya. Sa kabilang banda, itinaas ni Yuluosha ang kanyang palad, ngunit nang malapit nang magbanggaan ang kamao at palad, ang braso na kanyang iniunat ay biglang pumihit, parang ahas na walang buto, at pumulupot sa kamao ni Yang Kai, mabangis na idiniin ang kanyang palad patungo sa palad sa dibdib ni Yang Kai. Bagamat ang pagbabagong ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Kai, hindi ito isang malaking bagay. Hindi umiwas si Yang Kai, at ngumisi siya, lumakas ang lakas sa kanyang kamao. Sa susunod na sandali, ang dalawa sa kanila ay nataman ng sabay, at ang dalawang figure ay pinalipad. Umungol ni Yang Kai, at kumulo ang dugo sa kanyang dibdib. Isang alon ng masamang aura ang dumaloy sa kanyang dibdib at sa kanyang mga meridian at laman. Nakakunot ang kanyang noo, nagmamadaling inikat niya ang kanyang lakas para mawala ang impact. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Bagamat parang pantay-pantay ang tugma nila ngayon, sa totoo lang, nagkaroon siya ng maliit na pagkatalo. Ang kanyang kamao na dumapo sa balikat ni Yuluosha ay wala man lang nagawa sa kanya. Sa sandaling dumampi ang kamao nito sa katawan niya, ilang beses nang nanginginig ang balikat ng babaeng ito.
Hindi niya alam kung anong misteryosong kapangyarihan ang ginamit nito, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na para siyang sumuntok ng bulak. Nakatagpo niya ang kaaway. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang kanyang kalamangan ay nakasalalay sa kanyang malakas na pangangatawan at mahusay na lakas. Sa mga cultivator sa parehong antas, walang sino man ang makahihigit sa kanya. Laban sa isang kalaban tulad ni Yuluosha, napakahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang kalamangan. Sa kabilang panig, ang figure ni Yuluosha ay lumingon sa ere, ngunit sa kalagitnaan ng hangin ay bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at isang pulang dugong busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang pinaikot ang kanyang mga daliri, at nabuo ang pulang arrow sa kanyang mga daliri. Ang palaso ay nakanock sa bowstring, at sa pamamagitan ng isang clang, ito ay bumaril. Ang busog ay hindi isang artifact, at ang arrow ay hindi rin isang artifact. Sa halip, ito ay isang pagpapakita ng dalisay na lakas, kaya hindi ito lumabag sa mga patakaran ng Azurfield. Sa ilang malalambot na tunog, ilang mga arrow na pula ang dugo ang nakatatak sa lahat ng mga landas ng pag-urong ni Yang Kai, at sa isang kisap mata ay nakarating na sila sa harap ni Yang Kai. Sobrang bilis, naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai, at sa isang pitik ng kanyang daliri, sinalubong ng itim na moon blades ang mga arrow na pulang dugo at bumagsak. Gayunpaman, nang bumagsak ang huling arrow, biglang lumitaw ang figure ni Yuluosha sa lugar, na parang hindi niya mapapansin ang mga hadlang ng kalawakan at teleport. Ang kanyang jade na puting kamay ay umabot sa mga mata ni Yang Kai, na parabang namumulot siya ng mga bulaklak at peach. Nakaramdam si Yang Kai ng lamig sa kanyang gulugad dahil sinusubukan ng babaeng ito na dukutin ang kanyang mga mata. Halos katutubo, itinulak niya ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang sarili, at kasabay nito, itinaas ang kanyang ulo sa gilid. Bahagyang nakaharang ang jade white na kamay na inaabot, ngunit agad itong nag-transform sa isang talam at nilaslas patungo sa leeg ni Yang Kai. Kahit na ito ay isang puting kamay, hindi ito mababa sa anumang matalas na divine weapon. Kahit na si Yang Kai ay may dragon transformation, kung ang palad na ito ay tumama sa kanya, malamang na siya ay mapugat. Hindi makaiwas, nagngangalit si Yang Kai at nagmamadaling ginamit ang kanyang nihility secret technique para itaboy ang sarili sa kawalan. Habang bumababa ang palad, hindi nito naramdaman na tumama ito sa anumang bagay. Ang kalmadong mga mata ni Yuluosha sa wakas ay kumislap ng kakaibang liwanag habang ang kapangyarihan sa kanyang palad ay lumundag, na winasak ang kawalan sa paligid nito. Si Yang Kai muling nagpakawala ng mahinang ungol habang ang kanyang figure ay tumigas, at sa isang tapik ng kanyang mga paa, mabilis niyang nabuksan ang ilang distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Hindi siya hinabol ni Yuluosha. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Pagkatapos niyang tumayo, marahan siyang tumango at sinabing, "Hindi ka masama." Ang kanyang tono ay magaan, walang bahid ng pangungutya, na parabang pinupuri siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo at iniluwa ang isang subo ng dugo. Bagamat naiwasan niya ang pag-atake nito sa kritikal na sandaling iyon, nanginginig pa rin siya at ang kanyang mga organo ay bumagsak. Ngumisi siya at sinabi, "Hindi ka masama sa sarili mo." Ang babaeng ito ay tunay na nakaranas sa labanan. Siya ay tunay na karapat-dapat na maging disipulo ng Azure Heaven. Siya ay aktwal na pinigilan sa pamamagitan ng kanyang sa punto ng suffocating, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Martial Peak, Kabanata 3952. Ako naman. Ang mga sunod-sunod na pag-atake ni Yuluosha ay damaloy ng maayos ng walang kaunting kawalang bahala, na nagbibigay sa mga tao ng nakakasilaw na pakiramdam. Hindi katakataka na kaya niyang gumawa ng napakagandang pangalan para sa kanyang sarili sa Azure Arena, at nakakatakot din ang kanyang rangkang. Batay sa kanyang serye ng mga aksyon ngayon, walang marami sa ilalim ng Half-Step Heaven Opening Realm na maaaring hamarang sa kanya, at anumang pabaya na pagkakamali ay maaaring magdulot ng kanilang buhay. Kumukulo ang dugo ni Yang Kai. Mula nang lumabas siya sa mundong ito, wala siyang maayos na laban. Ang lahat ng mga taong nakatagpo niya ay mga pagiril na mas malakas kaysa sa kanya, kaya walang paraan upang labanan niya sila. Ito ay isa sa mga pambihirang labanan ng parehong kaharian, at ito ay noong hinabol niya si Fang Tai. Sa dalawang Heaven Opening Realm Master sa kanyang tabi, hindi ito naging mahirap. Ito ay pareho sa 100 Refinements Hall kahapon. Para sa isang tulad niya na lumaki sa pakikipag-away, nang hindi nagagalaw ang kanyang mga kamay at paa sa napakatagal na panahon ay nangangati ang kanyang mga kamay. Dahil dito, kahit na nakaranas siya ng kaunting pagkawala, nagningning ang mga mata ni Yang Kai, na parabang nakakita siya ng biktima. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sumenyas kay Yuluosha, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Nang makita ito,
bahagyang nanliit ang mga mata ni Yu Luocha, at ang kanyang walang ekspresyon na mukha ay dahan-daang kumulat sa isang banayad ng ngiti. Walang sino man ang nangahas na guluhin siya ng ganito sa Ozerfield, kahit na ang tatlong tao ay mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya. Bagamat siya ay nasa ika-4 na ranggo sa mortal ranking, ang kanyang lakas ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa tatlong tao na nauna sa kanya. Kahit sino sa kanila ay kailangang gamitin ang kanilang buong lakas laban sa kanya. Ngunit ngayon, may isang hindi kilalang tao na hindi man lang nag-iwan ng kanyang pangalan sa mortal ranking na naglakas loob na kumilos ng buong kapangahasan sa kanyang harapan. Inilabas ni Yu Luocha ang kanyang iskarlata na dila at dinilaan ang kanyang mga labi, na parabang nakakita siya ng masarap na pagkain, labis na napukaw ang kanyang gana. Sa susunod na sandali, isang sandstorm ang sumipa at isang malaking butas ang lumitaw sa lupa. Si Yu Luocha ay bumaril tulad ng isang arrow mula sa isang busog, na nag-iwan ng ilang mga after images habang siya ay lumutang sa likod ni Yang Kai na parang multo. Itinaas ang kanyang paa, ang Emperor Qi ay galit na lumundag habang itinutulak niya ito patungo sa ulo ni Yang Kai. Ang lakas ng sipa na ito ay walang katumbas na kakilakilabot, at kahit na may bundok sa kanyang harapan, ito ay madudurog. Ang likod ng ulo ni Yang Kai ay tila nagbukas ng isang pares ng mga mata habang itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Sa isang kisap mata, nahuli niya ang bukong-bukong niya at nginisyan. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo. Nang matapos siyang magsalita, nagbago ang mukha ni Yang Kai. Ito ay dahil sa biglang nawalan ng lakas ang maliit na paa na kanyang hinawakan at nadulas sa kanyang palad. Kaagad pagkatapos, isang mainit na katawan ang umakyat sa kanyang likod. Ang katawan ay mainit at malambot, ngunit ito ay nagbigay sa mga tao ng isang uri ng nakakatakot na pakiramdam. Parang hindi katawan ng babae ang umakyat sa likod niya, kundi isang sawa na gustong lumunin siya ng buo. Ang dalawang binti at braso ni Yu Luocha ay napilipit sa hindi maisip na mga arko, mahigpit na nagbubuklod kay Yang Kai, na naging imposible para sa kanya na gamitin ang alinman sa kanyang malupit na lakas. Ang mababa at banayad na boses ni Yu Luocha ay tumunog, na parang nakakapukaw ng kaluluwang boses mula sa siyam na impyerno. Paano mo gustong mamatay? Nang hindi naghihintay na sumagot si Yang Kai, ibinuka ni Yu Luocha ang kanyang bibig at kumagad sa leeg ni Yang Kai. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong bagay sa isang labanan sa buhay o kamatayan, kaya may kakaibang pakiramdam si Yang Kai sa kanyang puso, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang pag-abot at paghawak sa buhok ni Yu Luocha sa likod niya, at hinailan ng malakas. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Yu Luocha. Napakalapit na niyang kagatin ang leeg ni Yang Kai, ngunit sa ilalim ng malakas na paghila, wala siyang pagpipilian kundi ang itaas ang kanyang ulo, isang malamig na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata habang ang kanyang buhok ay nanginginig sa puwersa ng kanyang Emperor Qi. Sumirit si Yang Kai at mabilis na bumitaw, ngunit medyo huli na, at sunod-sunod na maliliit na hiwa ang lumitaw sa kanyang palad. Gayunpaman, sa maikling sandaling ito ng pahinga, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Yang Kai para iikot ang kanyang Emperor Qi at iling ang kanyang katawan. Lumakas ang napakaraming kapangyarihan, at si Yu Luocha, na nakagapos sa kanyang katawan, ay napailing. Gayunpaman, ang babaeng ito ay hindi umalis, sa halip, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang lumipad sa paligid ng Yang Kai, ang kanyang pares ng jade na parang mga palad ay pumupuno sa kalangitan, ang kanyang maitim na buhok na sumasayaw sa hangin, umaatake kay Yang Kai mula sa lahat ng uri ng hindi maisip ang mga anggulo. Mula sa malayo, si Yang Kai ay nakatayong hindi gumagalaw sa pwesto, ngunit may isang figure na gumagalaw sa tabi niya, pataas at pababa, kaliwa at kanan. Sa sunod-sunod na tunog ng kalabog, ang damit ni Yang Kai ay agad na napunit. Kahit na mukhang dahado siya, mula sa simula hanggang ngayon ay medyo nagdusa siya, ang ekspresyon ni Yang Kai ay sobrang kalmado. Sa oras na ito, ipinakita ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng malakas na pangangatawan. Bagamat nagawang saktan siya ni Yu Luocha, limitado ang kanyang lakas. Maliban kung naabot niya ang isang mahalagang punto, wala siyang magagawa sa kanya. Sa kabilang banda, kung si Yu Luocha ay kukuha ng suntok o sipa mula sa kanya, tiyak na hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa loob ng pribadong silid, si Pei Buan ay nakatayo sa harap ng pasimano ng bintana habang ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, matamang pinagmamasdan ang labanan sa ibaba. Ang mga staff ng 100 Refinements Hall sa tabi niya ay sumisigaw at sumisigaw, mukhang sobrang nakakakilig. Tumahimik kayong lahat, biglang galit na sigaw ni Pei Buan. Takot na takot ang iilang katulong sa tindahan kaya't napatikip agad sila ng bibig. Sabi ni Luo Hai na may nag-aalalang tingin. Shopkeeper Pei, manalo kaya si Master Yang? Sa kanyang paningin, nakikita lang niya na si Yang Kai ay dahado, ngunit hindi niya makita ng malinaw ang sitwasyon sa field.
Tumawa si Pibuan at sinabing, sino ang nakakaalam hanggang sa huli? Mas maganda kung siya ang mananalo. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi niya aalisin si Yuluocha, mahihirapan siyang manalo. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, biglang nagtaas ng kilay si Pibuan at ngumisi. Bagay ka talaga. Sa Azure Field, na sinabayan ng pagsabog, biglang pinalipad si Yuluocha. Habang nasa himpapawid, dumura siya. Isang bibig ng dugo at pasuray-suray sa lupa. Sa wakas ay naghiwalay ang 2 taong nagkasalikop sa isa't isa. Ang mga damit ni Yang Kai ay punit-punit at siya ay mukhang lubhang kawawa, ngunit si Yuluocha ay halatang hindi rin nagsaya. Siya ay matagal na nakasali kay Yang Kai at palaging pabaya. Kumuha siya ng suntok kay Yang Kai at wala ng oras para lutisin ito, dahilan para gamulong ang kanyang mga laman loob ng walang katapusan. Ito ay isang draw. Tumingin si Yang Kai sa gilid at ngumisi kay Yuluocha. Ako naman. Hindi gumagalaw ang kanyang katawan, ngunit lumitaw siya sa harap ni Yuluocha na parang multo at tinuro siya ng daliri. Ang daliring ito ay tila magaan na parang balahibo na walang lakas, ngunit nagdulot ito ng lumiit ang mga balintataw ni Yuluocha. Sa isang tapik ng kanyang mga paa, lumutang siya pabalik. Isang maliit na bulaklak na pula ang dugo ang biglang lumitaw kung saan siya orihinal na nakatayo. Ang bulaklak ay parang gawa sa dugo, matingkad na pula, at mula rito ang isang napakakapal na masamang aura. Isang hakbang, isang bulaklak. Si Yuluocha ay umatras ng 10 hakbang. 10 maliliit na bulaklak ang nabuo sa gintong disyerto. Nang lumitaw ang bawat bulaklak, ito ay parang isang hindi nakikitang hayop na gustong lamunin ang kanyang biktima. Sumunod si Yang Kai na parang anino. Kahit saan siya dumaan, nalanta ang 10 maliliit na bulaklak. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Yuluocha. Gumawa siya ng selyo gamit ang isang kamay at gumuho ang mga lantang maliliit na bulaklak. Pinuno ng mga talulot ang malawak na kawalan, na naging ulan ng mga talulot na bumagsak kay Yang Kai. Ang bawat talulot ay sapat na malakas upang maputol ang ginto at masira ang jade. Napanatili ni Yang Kai ang kanyang posture at ang mga space principles sa kanyang paligid ay lumakas. Sa paligid ng kanyang katawan, halos hindi mahahalata ang maliliit na bitek sa kawalan, ngunit binalot siya nito. Ang mga talulot ay umatake, ngunit bago sila makalapit, sila ay pinutol ng mga bitek sa kawalan. Itinuro ni Yang Kai ang isang daliri at isang crescent blade ang nalazlas kay Yuluocha. Napakalapit nito na halos hindi na makaiwas. Kinagat ni Yuluocha ang dulo ng kanyang dila at iniluwa ang ulap ng dugo. Ang ambon ng dugo ay agad na naging isang blood-red barrier na hamarang sa crescent blade. Sinamantala ang pagkakataong ito, tinapik ni Yuluocha ang kanyang mga paa at nagmamadaling naglagay ng distansya sa pagitan nila ni Yang Kai. Dati, si Yang Kai ang gumawa ng lahat para bantayan siya, ngunit ngayon ay baliktad na. Masasabi lamang na ang gulong ng kapalaran ay nagbago, bawat aso ay may kanya-kanyang araw. Pinaghiwalay ng ilang daang talampakan, nagkatitigan ang dalawa. Nakangiti si Yang Kai, ngunit ang ekspresyon ni Yuluocha ay naging walang katulad na solemna. Sa sandaling ito lamang niya natuklasan na ang kanyang kalaban ay hindi simple. Hindi siya malambot na persimmon na madaling maipit. Dahil nakaranas siya ng kaunting pagkatalo sa malapitang labanan, magagamit lamang niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Dahan-daang huminga, si Yuluocha ay gumawa ng selyo. Umakyat ang duguchi mula sa kanyang napakagandang katawan at biglang lumitaw ang isang pulang bulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pulang bulaklak na ito ay kamukha ng kakatawag niya lang, ngunit mas malaki ito. Si Yuluocha ay nakatayo sa ibabaw nito, ganap na hindi naapektuhan. Sa tapat niya, biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at isang dosenang pitch black crescent blades ang sumipol sa hangin. Si Yuluocha ay nanatiling hindi gumagalaw, naghihintay na ang mga talon ng gasuklay ay lumalapit sa kanya. Biglang nagsimulang maglabas ng makapal na liwanag ang pulang dugo na bulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa. Kaagad, isang pulang dugong kurtina ng liwanag ang bumalot sa kanya mula sa ibaba hanggang sa itaas. Sa isang mainit na tunog, ang mga talon ng gasuklay ay naglaslas sa pulang dugo na kurtina ng liwanag, ngunit hindi ito mabuksan. Napatulala si Yang Kai. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng mga crescent blades, ngunit ang pulang dugo na bulaklak na ito ay talagang nagawang harangan ang mga ito. Mukhang matibay talaga ito. Pinalitan ni Yuluocha ang kanyang selyo ng kamay at bamulong ng kung ano sa kanyang hininga. Nang buksan niya ang kanyang mga braso, biglang lumitaw ang malalaking bulaklak na pula ng dugo mula sa manipis na hangin at napuno ang buong Azure Field. Sa isang iglap, si Yang Kai ay napalibutan ng dagat ng mga bulaklak. Bukod sa pulang dugo na langit, wala nang ibang nasa harapan niya. Maging si Yuluocha ay nawala. Ginamit ni Yang Kai ang kanyang divine sense para i-scan ang kanyang paligid, ngunit hindi niya makita ang kinaroroonan ni Yuluocha.
Sa isang tiyak na sandali, isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw. Sa gitna ng umiikot na mga talulot, isang dugong pulang sibat ang tumusok sa hangin na parang kidlat. Ang sibat na ito ay binubuo ng mga talulot ng bulaklak at puno ng kakaibang halimuyak at nakamamatay na layunin. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hamampes, ang kanyang Emperor Chi ay lumulubog habang ang pulang sibat ay bumagsak. Gayunpaman, bago makahinga ng maluwag si Yang Kai, misteryosong lumitaw ang figure ni Yuluocha mula sa mga dancing petals na wala pang 1 metro ang layo mula kay Yang Kai. Ang kanyang payat na malajade na palad ay bumagsak, dala nito ang kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Matagal nang nakabantay si Yang Kai, kaya hindi na siya nagulat. Nakangiting sumuntok siya, tinamaan ang katawan ni Yuluocha. Sa susunod na sandali, sumimangot si Yang Kai dahil hindi niya naramdaman na may nataman siya. Sa halip, nakita niya ang katawan ni Yuluocha na biglang bumagsak, na naging ulan ng mga talulot. Isang malakas na hangin ang umihip sa likod ng kanyang ulo, na naging sanhi ng pagliit ng mga mata ni Yang Kai. Lumakas ang Space Principles, at agad siyang nawala. Nang muli siyang lumitaw, nasa 10 metro na siya sa kaliwa. Pagtingin sa paligid, si Yuluocha ay lumitaw kung saan siya orihinal na nakatayo, may hawak na talulot ng bulaklak sa kanyang kamay at sinira ang kanyang after image. Pareho silang napalingon at nakita ang malakas na fighting spirit at competitive spirit sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, talagang nagkalat muli si Yuluocha, naging ulan ng mga talulot. Hindi ito ang tunay na katawan ni Yuluocha.